Good luck sa'yo, Joy, sa pag-akyat. Extreme yan. Extreme to. Kapit ka lang, oh. Ano yung kasama ko, nakakabalik ka. Maayos ko na nga. Meron mga tension. Yan sa pinag-presyo si Marcel. Madil. Malipad niya lang din. Ayun, sa pagdating sa breeding, at yung sarili mo lang breed, bro. Kasi yung sarili mo lang breed na ginagawa mo, ano ba yung ano mo? Nagko-kondisyon ka ba ng matagal? Paano ba kinokondisyon yung mga hen? Pagkatapos kasi ng breeding, siyempre, iiwalay mo na sila, di ba? Kumbaga, matagal na panahon, naka-pre-con yan. Oo, kasi hen at cock, nakahiwalay na, matagal na eh. Tapos pagka ganyan, ako, nagpupurga lang ako. Purga lang talaga, hindi ako nagpo-flashing. Bakit? Ewan ko, nakasanayan ko nung RPAP time pa nun, hindi talaga ako nagpo-flashing. Siguro, ito yung marami kasi bro, marami kasi yung nakasanayan na Oo, diba, ngayon nga nung bumalik ako sa Kalapati, nagulat ako, ay may flashing na pala. One month yun, bro. Merong 5 days, merong mga ganun, marami dun sa mga nakikita kong kasi noon, sistema. Kasi noon nung sa RPAP time, lagi ako nakila, nasa yung sa kumari kong baklay namatay, kay Payawan. Lagi ako nandun. Hindi mga kami nagpa-flashing, purga lang talaga. Kaya nung bumalik ako, sabi ko, may flashing na pala. So guys, minsan nagkakausap kami ni Sir dahil nga kahit pa paano nanonood dyan ng mga vlog natin. Oo, talaga, lagi kong pinapanood. Dun sa mga sistema. So, ang sinasabi ni Sir, parang hindi rin tayo nagkakalayo ng... Hindi talaga. Parehas lang ginagawa natin, natural. Bahay kubo. Bahay kubo kahit nasa kusina lang, no? Guys, nasa kusina lang yung yung sistema. Sir Galo, napakatindi ng mga achievements ng mga ibon. Ang gagaling ng mga ibon, mamaya pag-usapan natin lahat yan. Pati yung pagtotos nila, paano ba ginagawa nila, paano yung sistema ng pagtotos nila, paano ba yung... minsan akala mo parang okay na, pagpahingay mo lang, pero hindi. Kailangan itos. Yun ang sistema na ginagawa ni Sir. So, pagdating sa... pagpaparaisin mo na rin pagkatapos ng kasi paris na rin yun eh, kasi tagal nila nakabukod eh, hen at cock eh. Magkatapat lang. Tapos, may sinusubo ka ba? May ka ba? Wala, basta nakababad lang yung doon, yung mga grits, pegotrin, pink mineral, yan. Tsaka yung meron yung super breeder ni Sir Rickson. Yun, mga binababad ko lang, tukanan nila. Kumbaga, yun na yung vitamins nila. Yun yung para sa tubig, wala rin akong tubig lang talaga. Kasi probiotics. Yun na yung para sa sa katawan ng mga breeder tsaka yung mga inakay. So yun, nagpo-probiotics si Sir tapos noon, pagka YB na, nagsusubo ka ba o ganyan na rin hanggang wala. Hanggang basta kung ano lang yung nasa paso na mula nung inakay sila, meron din dito may asin pa nga do, may asin pa. May asin nakabukod. May asin pa dito, ito asin. Asin to kaso namula na Hinahalo mo sa asin lang talaga yan. Asin lang. Asin, tapos Taiwan soil, tapos pinag-halo ko na yung Pegotrin tsaka pink mineral. Tapos dito yung yung super breeder. Hindi ako gumagamit nung Redstone. Hindi, di ba meron kay Sir Rickson yung super breeder tsaka yung pang-flyer? Oo. Hindi ako gumagamit nun Basta ang gamit ko, puro pang-breeder. Ano ba yan, bro? Hindi ko alam. Pulbos yan? Pulbos din. Pagkatapos yan, yung pagkatapos ng breeding na yun, okay na yun. Walang garong cheche-bureche. Yun na yun. Pakulo-pakulo lang. Pakulo-pakulo lang. So kasi, guys, kung marami lang dito mga herbal, sigurado yung ginagawa ni Sir. Kasi pag dito sa Manila ka, talagang wala kang ganong makita na puno dito na bibili ka talaga sa labas. Sa palengke naman meron. Sa palengke. Pakulo. Sa palengke na lang bibili, mga kung ano-ano doon. So, pagdating naman sa pagtuturo, bro, eto na yung pagtuturo. Kanya yung sa inkip eh. Kanina, pagdating namin, pinag-uusapan namin yung pagtuturo. Guys, eto yung
Eto ha, magaling ng pansier. Sira sa pagtuturo. Maski ako, pagdating sa pagtuturo ng ibon, so talaga nakakabayan. Mas nakakabayan kaysa karera. Nasunog. Diyan ako nasunog sa pagtuturo. Kasi pagka pinawalan mo, babantayan mo. Yung anak ko nga, pag lumalabas, di ko binabantayan. Yung mga kalapati, binabantayan ko. Ako na kasi sinasabi ko kay Sir Galo kanina, pag nagturo ako una, bibilangin ko. Tapos yung pagkabilang ko, pinawalan ko, alis na ako. Babalik ako hapon, bibilangin ko lang kung ilan ang wala. Susunod, gagayahin ko yung tapang mo. Kasi nga, ang nagiging problema ko dati yan. Ang problema, pag lumipad yung ibon, pagka nandito ka, bulabuli mo pa, pumunta ron. Eh, wala ka nang magagawa. Wala. Sila pa rin yung kung babalik sila. Ikaw pa rin yung may stress di ba? Pagka nakaka-stress, eto yung pinaka talaga. Pero sa pagtuturo talaga, kahit sinong pansier, kahit sinong magagaling na pansier, yung pagtuturo talaga ng ibon, medyo yan yung nakakaba. Pero subukan nyo na, bro, yung hindi ganong mahalang singsing, maamo agad. Oo, lalo ito, mga PHA. Pero ang dali magturo pagka hindi ka kabado no? Eto, guys, puro to PHA, ilan PHA mo, bro? 30. 30 North. 30 North, BBCM? 20. North din. South meron ka? 20 South din, nabibigay yun. Saka 30 rin na PHA South. Dami. Hindi pa dumarating ibang South. Wala pa, yung mga BBCM, diyan mabibreed na 20. Dito lahat. Yung PSA ang pinabreed ko doon. Hindi ka pa pala nag-breed ng South, wala pa. Yung palang nakasalang. Wala pa. Yung palang nakasalang ngayon. South. Ilang months ba ang ilang months ka ba ang Minsan, ako talaga pag akong isang salangan lang, mas gusto ko Mayo. May, mag-breed. Ng pang South. Bali, kung isang clutch lang, 20 agad, gusto ko Mayo. Ang ibon mo, mga ilang buwan yan? Kasi May. Mabibisa siya, June, July, August. May. June, isang buwan siya. June, July, August, September, October, November, December. 7 months. Mga 8 months na lalaban na siya. 8 months sa training yan no? Tapos na training nun. February na yun, 8 months siya. Tapos, bali, 9 to 10 months tapos siya ng karera. 10 months ako. Yun yung lagi ko sinasabi sa Goy, sa mga nanonood. Kasi yung mga ibon. Kasi pag maaga, minsan nag-itlugan, ayaw na lumipad. May sakit sa ulo Tsaka pagka nagpaparisan. Oo, napakasakit sa ulo. Pag nagpaparisan, ayaw kumain. So yun guys, pagka didiretso tayo sa sa mga sistema. So galing tayo sa pagtuturo. So yung pagtuturo talaga, kahit sinong pansier talaga, maski ako guys, at ang gugulang na rin yung mga ibon ko, hindi ko pa rin natuturuan ngayon. Na nandun, parang 2 months na sila mahigit. So ang ginawa ko ngayon, dahil nga 2 months na, baka next week na to, pawalan ko na sila. Ang ginawa ko, ginupitan ko na lang ng konti yung dulo ng pakpak para hindi sila lumayong siguro mga 1 inches ganun, para hindi sila lumayong malayo kasi pagka minsan may biglang pitik, dire-diretso na, di ba? Pag ginupit mo yung dulo, medyo hindi sila aangat. Hindi sila aangat. Ayan, gugupitan ko rin siguro. Mas hindi nakakaba kasi nga pagka, lalo pag gumangin. Tsaka babasahin ko sila. Babasahin ko bago ko ilapag dyan. Kumbaga, makakapaglakad-lakad na sila ng basa. Tapos sakit mo na sila dito. Pag natuyo sila, doon pa lang sila magkakaroon ng... Tsaka lilipad-lipad ng konti. Pero siguro hindi pa sila lilipad nun pag gano'n. Tsaka nakapalagay na sila tumaw. Minsan gano'n Alam na nila yung lugar, hindi naman sila makadapo sa kulungan dahil hindi sila sanay. Tsaka minsan siguro hinahanap nila itong yung kwadrado mo sa labas. Yung kasi pagka tatanggalin na yan di ba? Hindi ko nga sinasanggal. Saan sila papasok dito na? Ito. Ito dito. Iba yan. Iba itong pasukan. Kasi dito lang to. Dito lang yan. Pag galing sila dyan, papasok dito pag ganun. Pagka lumabas sila, doon na. Dito na. Hanggang dito, hanggang doon. Ito hindi rin Minsan ginagawa ko kasi to, dahil wala akong, gagawin ko, di ba? Ang ginagawa ko kasi, pagpapalabasin sila, nawakan ko yung isa-isa para nasasalat ko na. Nasa cheche ko na, kung may lalagay ko dyan. Pag nandiyan na sila lahat, pagkata ko doon, lipad na. Yun ang purpose niyan. Ito lang talaga yung pasukan nila.
Yun lang gusto ko talaga, nakakuhaan sila isa-isa bago ko araw-araw nakakuhaan ko sila. Saka para umamo rin eh, no? Oh, tsaka ano eh, na-check mo yung ibon kung ano, Kung may sakit. o minsan kasi pagka hindi niya nahawakan yung ibon, ganyan ako dati eh. Kasi dati ano yung beef perch yung ano ko, yung... Hindi mo nakikita yung Oo, kasi pagka derby na, tsaka mo lang sila hawakan, pagkita mo manipis pala yung ibon kasi hindi mo rin na ano yung droppings eh, hindi mo na monitor kasi nga nalalaglag yung dumi niya dahil naka beef perch o kaya yung box perch na yung parang ganun lang bro, yung kwadrado lang na nalalaglag din yung ano na hindi mo makita. Hindi kagaya na to guys. Ito, mukhang pasarga ito mga to. Oo, kay ano, kay Sir Jun Yambao. Ito, maganda. Hingin mo lang yung sukat, bibigyan mo lang yung sukat mo, tapos powder coat na yan. Pang matagalan na to. Oo, powder coat na yan. Ayan o. Pwede rin kayong maggawa ng sarili nyo kung matyaga-tyaga kayo. Tsaka kung gusto mo makatipid. Gusto mo makatipid. Magkano isang ganito bro? Gusto mo maganda, 100 ka. 100 plus. Hindi ka na maggagawa. Matrabaho din maggawa. Oo, ano mo. Depende na. Bibigyan mo lang yung sukat. Kaya, nalo-halo na yung sukat. Hindi ko na alam kung ano yung... So guys, yung ibon ni Sir Galo ay 9 to 10 months din tapos ang race. Ganun lagi yung sistema na ginagawa niya para doon sa mga ibon. So ganun yung edad ng mga ibon na talagang malalakas talaga sila. So lagi ko rin sinasabi yung 9 to 10 months pagtapos ng ibon. 7 months to 8 months pag inumpisa mo na talagang training dire-diretso ay ang titibay na niya mga yan. No? Ako yung mga South, lumipad dyan sa akin, talaga yung lumipad siya ng araw-araw. Pagtapos ng North, November 19, di ba? Tapos yung North mo nakaraan. O November 20, dun pa lang sila lumipad araw-araw. Nandyan lang sila. Andyan lang sila? Oo, hindi lumipad. Minsan pakapakawalan-walang isang beses din. Oo. May time pa nga na hindi na papakawalan. Nung pinakawalan ko, magbabagsakan sa bigat eh. Pero pagdating ng mga 1 month bago mag-derby ba? Hindi eh. Kasi hindi, 1 month bago mag-training dapat. Oo. Kaso sa akin, may training na. Kaya ginawa ko, nung November 21, pinalipad ko na ng pinalipad. 3 times a day. Medyo, yung taba nila, naging muscle na. Lumakas na lumipad. Ginawa ko naman, training araw-araw. Quezon, puro Quezon. Pagbilaw, Sariaya. Septos ka Hindi, sinasabay ko. sa track? Oo, kasi salita ng schedule ng WPFC, tsaka PFC. MMFC, Monday. Monday, Wednesday, Saturday ang loading. Tapos yung PFC, Tuesday, Thursday, Saturday. Kaya isang linggo silang training. Araw-araw yun. Araw-araw. Anong meron ka pa binibigay na vitamins? Kunyari, mga YB pa lang sila, di ba? Ganyan. Wala talaga. Tubig lang talaga. Tubig lang. Oo, yung probiotics hindi mo mawala. Tapos, yung mga pinapakulo ko na kunyari, nagpakulo ko ngayon luya, susunod na Lunes, malunggay, susunod yung oregano, tapos bawang, basta isang beses ang linggo. Pero pag derby, luya na lang ako. Puro luya ka lang. Puro luya. Tapos pag may nagputik, dinidikdikan ko ng bawang. Galing sa race stops. Hindi ako gumagamit ng yung Nagbibigay ka ng honey doon sa tubig. Pagka galing nila sa race. Hindi. Pagka 100 kilometers. Nga pala, meron ka sekreto. Pag galing sa race. What's up, mga kaibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. Mom,